Amen. 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 All right. So this session is Amen being. po. So before we begin, um, allow me to announce two things lang or three things para lang sa inyo pong kaalaman bago natin ibigay kay Pastor Jonathan. Tayo po ay magpapatuloy sa ating the marriage course. Kagabi po ay tinapos natin ang session 1. May mga humabol kagabi. Meron pang about 10, more than 10 couples na nag-join. And so, more or less, mga 90 plus couples na tayo. Okay? Nasa unang linggo po. And then, this coming Monday, ang atin pong the marriage course coming from Alpha will continue with session 2 already. Okay? So inyo po, kung kayo po ay kasama ron bilang mag-asawa, we continue to encourage you to invest in your marriage, of course. At we have been receiving good, wonderful feedbacks na nagpapasimula ng magandang paglago sa kanilang buhay mag-asawa. Okay, so please join that. And then this afternoon, about 1:30 to 2 o'clock, ang ating pong ministerial apprenticeship program sa pangunguna ni Pastor Alex at ni Pastor John Rupa ay magfa-facilitate naman ng tinatawag nating internship, yung ating OJT program that will start this today, mamayang hapon, and will end by June. Okay? Ito po ay sa pakikipagtulungan ng mga simbahan natin, the entire network of Lighthouse Churches, na kung sino man yung mga nangangailangan ng tulong in terms of exposure. Okay? Marami po tayong enrollees doon. At ngayon ay mag-undergo sila ng the actual training of ministry, yung ministry activities natin. So sila ay isasalang sa pagpipreach, counseling, dedication, baptism, yung mga bagay na yun po. At ang ating mga pastor ay nakatutok rito. For example, si Lighthouse Katarman, andito si Pastor Lawrence Laksina. Siya ay nangangailangan ng youth volunteer doon. And for the next 3 months or even 6 months, ay kanya itong aalagaan, i-expose para nang sa gayo matulungan ang ating ministry in Samar. So, mga ganong bagay po. So if you have your members, who are going through the MAP Batch 2, so please do encourage them to join the OJT. Okay? And then one last announcement. This coming, let me share my screen. Ito po, this coming 24. Ito po, nakikita niyo po ba ang aking screen? Can you see my screen? Yes, Pastor. So, nakalagay po rito, Teaching and Preaching Like Jesus with Dr. Charles Madinger. Okay? Ito po ay isang pagsasanay rin kung paano maghayag ng salita ng Diyos sa kaparaanan ni Kristo. Okay? So, napakagandang pagtuturo po ito. It is this will be done via online and face-to-face. Ang mga nasa Alabang po ay nandito sa nearby places. Sila po ay pwedeng pumunta, or kayo naman po pwede rin kayong mag-join. Wala pong bayad ito. Take a picture of this information. I will share this also sa ating group chat. But ito po ay pagsasanay kung paano maghayag ng mga istorya ni Jesus sa kaparaanan ng ating Panginoong Jesus mismo. Alam niyo po kasi, Malaban ako. opo, ganun nga po yun. So pakimute po ang inyong ang inyong mic. Anyways, again, this will happen this coming February 24, that's Saturday, from 9 a.m. to 12 p.m. Libre po ito. Ito po ay para sa atin. Wala po tayong eldership ng Sabado na yan.
Kaya pwede nyo rin po. Kung kayo'y nasasanay na sa tuwing Sabado, okay, this one ay pwede ninyong atinan via Zoom. Okay? So, maraming salamat po. And this time, I'd like to welcome to teach us about the levels of how it is to be an elder in the framework of mainstay, model, and mentor. Narito po ang ating assistant senior pastor ng ating Lighthouse Alabang, Pastor Jonathan Aranton. Take it away, sir. Hello, thank you, Kapsat. Salamat sa magandang mga paalala. Thank you for organizing our eldership training. Kudos sa ating national office na patuloy na nagpapalakas ng ating mga gawain, lalong-lalo na sa different regions in the Philippines. Mga kapatid, magandang umaga po. Isang kagalakan na kayo po yung makasama sa pagsasabi ninyo at pagtanggap ng inyo pong calling sa mas mataas na paglilingkod. Actually, pwedeng sabihin mas mababang paglilingkod dahil sa Panginoon hindi pataasan, pababaan po, di ba? But kami po ay nagagalak na tinitake nyo po itong calling na ito na may kaseryosohan. Di po ba? Kaya tayong lahat ay nagbibigay ng panahon para po mas lalong malaman, mabatid. Ano nga ba yung mga roles na dapat naming gampanan? So, muli pagbati po sa lahat. At kung meron pong pagkakataon na kayo po ay makapag-on ng video, ma-appreciate po namin yan kasi masarap yung nagkukwentuhan. Nakikita ko po yung inyong reaksyon, yung mga magaganda yung mukha. Kasi ang chismis talaga, pag ikaw daw ay mag-elder at saka magiging tawag nito, maglilingkod as elder, sabi nila requirement daw yung gwapo at maganda. Kaya tama naman. Lahat naman ng mga nandito ngayon sa screen na nakikita ko ay talagang gwapo at magandang mga lingkod ng Panginoon. Amen? So, hindi ko na po, anong tawag nito, tatagalan pa ang ating introduction sapagkat nabigay na ni Pastor yung tatlong bagay, tatlong framework ng ating paglilingkod bilang elder na nagagamit natin sa mahaba na pong panahon. Ano nga bang roles na ginagampanan? At kami po kung magpapaalalahanan kami ng mga elders natin dito sa Alabang, ay ito rin po yung paalala namin sa bawat isa. Dahil po hindi biro ang ating mga trabaho bilang mga lingkod. At kami pong mga pastor ninyo ay nagagalak at natutuwa. Napapalakas kami pag alam namin yung mga elders ay talagang full-heartedly, really doing their work for the Lord. So, simulan po natin. Let me pull up my PowerPoint. Thumbs up naman po pag nakikita niyo yung aking PowerPoint. Makita ko lang. Yeah. Thank you po. My Brother Ruel, Sister Agnes. Nice to see you po. Salamat sa pag-respond. Okay, so last time po na nagkita kayo, binigyan po kayo ng introduction ng ating pastor. At ngayon naman po, I'll share yung tatlong framework natin. Ano bang role ng isang elder sa kultura ng Lighthouse? Na kung saan ito'y nagiging foundation natin to know at to guide everybody ano nga ba ang role nila. So tama po yung sinabi ni Pastor, yung mainstay to the pastor, model to the people, and mentors to the potential leaders. Yun po yung tatlong gusto ko pong talakayin ngayon. At kung may kuro-kuro po kayo, wag po kayo mahiyang mag-raise up ng hands ninyo dahil gusto ko pong sagutin kung sakaling may tanong kayo. Nakakatuwa pala, hindi po ibig sabihin pag elder po mukhang matanda ha. Kasi nakikita ko po dito, marami po sa inyo yung young looking kahit elder na yung role na tatanggapin. No? So, very good. So, yan po yung maturity ng ating pananampalataya. So, simulan po natin. Ang una pong bahagi ng paglilingkod as elder ay yung mainstay to the pastors. Siguro magandang i-align din natin. Alam ko naman na ang mga elders, alam natin yung
DNA ng Lighthouse. At isa sa mga DNA natin bilang elders ay yung life-giving relationship. So tayo po mga elders, pag tayo po tinatawag na ng Panginoon sa ganitong paglilingkod, ang isa pong gawain natin, we become the mainstay to the pastor. Tayo po'y katuwang, tayo po ay bantay, tayo po ay kasangga ng pastor. So, at doon po natin napapakita yung kultura ng life-giving relationship. Kaya po, kailangan ng pastor sa laki po ng gawain na inaatang ng Panginoon sa isang pastor, nangangailangan siya ng mga kaibigan at malalim na relasyon ng isang matibay na mananampalataya. Tama? At kayo po yung inatasan or tayo po mga elders ang somehow kinakasangkapanan ng Panginoon para masiguradong ang pastor ay may kasangga. Ang pastor ay may bantay. Ang pastor ay may kaibigan o masasabing tunay na kaibigan. At siguro po, magandang mabanggit itong verse na to. Siguro pwede ba akong makahiling ng inyong boses, no? Para malaman ko lang kung nandyan din kayo. Pwede ko ba bang hilingin na si Santa Rosa, Tita Mel, na mababasa po itong Galatians 6:2. Kaya ba ng powers, Tita Mel? Unmute lang po. Okay. Sige. Mukhang ano na lang. Mamaya po. Mukhang din yung magawa. Okay lang. No worries. Si ano na lang. Si Fredeline. LCC Quirino. Sis, pabasa naman ito. Sige po. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So, carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law. So, ito yung isang pamamaraan sa atin na as we grow in the Lord, napakahalaga po na tayo ay we carry each other's burden. At sa inyo pong gagawin na calling, kayo po yung katuwang ng pastor to carry the burden that God has given to them, the vision that God has given to them. And every time ginagawa po natin yun, na-honor ng Panginoon. Kung tayo po ay tumutuwang sa ating lingkod ng mga pastor, in-honor natin dahil nagpapakita yon ng tunay na batas ng Panginoon, which is the love of Christ in our lives. Ako po, just want to share to you para po mas bakat sa inyo pong karanasan. Nung ako po ay nagpapastor sa Pangasinan, yan po ang mga elders na binigay po sa akin. Kaya po kahit nung panahon na yon, ako po ay nagpapastor sa Urdaneta, ay nakakaikot po ako at nakakapagpasimula din ng churches sa iba't ibang lugar. Nung inatasan po ko ni Pastor Albert na simulan yung pagpa-plant ng mga churches sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Nung kapanahunan na nagsisimula tayo. Kaya po ako nakakaikot dahil meron akong mga kaibigan tunay sa Urdaneta na katuwang who carry the burdens of the church with me. At sila po yon. At yung iba sa inyo, kilala nyo sila. Sila po yan. Yan po ang mga taong ginamit ni Lord kung bakit po ako naging healthy bilang pastor, bakit po ako naging matibay bilang pastor, kasi niregaluhan po ako ng Lord ng mga mababait, magagaling at malalalim na mga kapatid sa Panginoon. Sila po yun. At hanggang sa ngayon, I will always honor them because of what they have done sa aking buhay at sa aking paglilingkod bilang pastor. So, bakit nga ba kailangan ng pastor ng katuwang? Kailangan ng pastor ng mainstay, sabihin natin. Tingnan niyo po yung mga pag-aaral na ginawa. Ito po yung 2 dekada na or 3 dekada na nakakalipas. Pero tingin ko pareho pa rin yung pag-aaral nito. Bakit po? Sabi nila 80% po ng pastor believe that pastoral ministry has a negative impact on their family. Again, pag-aaral po ito sa States. Pero
sometimes hearing from other pastors from other denomination, parang may katotohanan nito. Yung ibang mga pastor na talagang parang nagkaroon ng negative impact sa kanila yung kanilang calling. No? O di naman kaya yung 33% of them said, again, maganda pag-aaral. Parang may hazard sa kanilang family. Karoon ng problema dahil sa dami ng load sa kanilang ginagawa. Tapos 75% daw reported significant stress-related crisis at least once. So, yung mga iba pang mga paalala or mga pag-aaral, 50% felt unable to meet the demands of the job. May mga pastor na hindi nila naisip nila parang hindi sila sapat sa ministry o sa calling na kanilang ginagalawan. At pakiramdam nila, 90% hindi sila adequately prepared. Nung nalaman na nila na salang na sila sa ministry, pakiramdam nila they are not enough and they're not good. Ilang pang pag-aaral? Bakit kailangan tuwangan ng pastor? 70% says that they have lower self-esteem or self-image now that they have grown in the ministry. Imbis na lalong lumakas yung loob ng pastor, lalong sa pagtagal ng panahon ay humina. 40% says nagkakaroon sila ng conflict o di pagkakaunawaan sa mga miyembro, may nagtatampo sa kanila or merong hindi nakakaintindi, nakakaunawa sa kanilang ginagawa. Then 37 confess having been involved in inappropriate sexual behavior. May mga ganong cases sa states. And then, ang pinakamalungkot, no? 70% daw ng mga pastor sa states feel na wala silang kaibigan. Grabe, no? Bakit kaya? Siguro kala ng maraming tao, talagang huling-huli na si pastor. O kaya wala. Ano yan? Baka talagang ang galing-galing na ni pastor. Pero yan ang mga katotohanan. So, mahalaga po na makita lang natin to. Ito yung pag-aaral na ginawa sa Estados Unidos. Pero baka rin nagre-reflect ng kalagayan ng mga pastor sa iba't ibang din. Buti na lang sa Lighthouse, hindi ganyan. Nox! Kasi mababait ang mga miyembro sa Lighthouse. Amen? Amen, Pastor. Amen. Yan ang gusto ko sa mga elders talaga. Talagang, di ba? Pero, maganda pag-isipan. Ano po? Kasi ang ating mga kapwa-pastor, ating mga pastor, ay mga tao din na may mga pinagdadaanan, may nararamdaman, umaharap sa kalungkutan, may mga tawag nito, isipin din sa buhay na kailangan. Kaya, it only takes another matured Christian to understand another matured Christian. Kaya nga po kayo ay inimbita sa ganitong training kasi naniniwala po kami, naniniwala ang inyong mga pastor, na dumating kayo sa punto ng maturity rin sa Panginoon, na ang inyong pagkaunawa sa gawain ng Diyos ay mas malawak at mas malawak. Bakit kaya ganon ang kalagayan ng mga pastor doon sa pag-aaral? Common problems now, mga pastor. Loneliness. By the way, i-share ko po sa inyo itong PowerPoint na doon. Pero kung meron po kayong mga mahalagang nakikita nyo at parang nire-reveal ni Lord, sige lang. Ano nyo lang, isulat nyo. Okay? So, mga common problems sa pastor, loneliness. Sabi ni John Maxwell, it's lonely on the top. Kasi minsan wala kang mapag-sharean ng iyong nararamdaman. Kasi minsan yung sinasabi ni Pablo, na ang pakiramdam ng iba, super na yan si pastor eh. Lahat kaya niya i-handle, lahat. Laging positive si pastor. Pero sometimes they feel lonely because they don't know whom to share their burdens. Kaya salamat sa mga elder, kagaya po sa amin dito, yung mga elders namin, malalalim namin mga kaibigan. Kaya sa panahon na
meron kaming isipin, nandyan sila, nakikipagkape sa akin. Sometimes stress ang pastor. Kasi alam niyo naman po yun. Sa ministry, kayo po yung nasasabak. Lalong-lalo na pag nagsisimula ang ministry. Nandun talaga lahat yung mga stresses. Ano nagsisimula, saan pupunta, mabayaran yung building, magre-raise up ng volunteers, magpe-prepare ng preaching, tapos diba, pag may sira yung anong tawag nito, kubeta, isipin ni pastor kung paano yon. So maraming stresses. And then feeling inadequacy. Kahit marami nang nagawa, ang pakiramdam ng mga pastor, kulang pa rin yung nagawa. Lalong-lalo na pag dinidiin pa ng mga ibang kapatiran na parang may mga criticism na nabibigay, mas lalong naparamdaman ng pastor. Depression, sometimes nadidepress ang pastor. Gaya din lang sa Bible, di ba? Yung ilang mga prophets na depressed. Sometimes may mga ganun. But of course, by God's grace, nadadala, na overcome, pero dumarang. Yung pinakamatindi, spiritual war. Ito yung hindi natin tatantanan kasi alam nating spiritual ang ginagawa ng pastor. Kaya kung meron mang gagawin ng kaaway, magbato rin ng mga patibong. Magbigay ng mga anong tawag nito, mga traps para ang pastor, pag binagsak mo ang pastor, bagsak ang buong iglesia. Kaya ito yung mga hinaharap ng ating mga lingkod. So, ano pong sa palagay ninyo? Ito ba ay minsan napapansin ninyo? Ito ba ay nakikita nyo? Ito ba ay aware na ganito ang mga kalagayan sometimes ng ating pastor? Again, salamat sa Panginoon sa ating pong Lighthouse Christian Community. Mga pastor natin, as best as they can, they want to be balanced in their lives. Pero these are truths na dapat tignan at pag-aral. Kaya dapat ipag-pray ang mga pastor. So, anong dapat natin gawin? Pauna muna. So kung gano'n ang kalagayan ng pastor, anong dapat gawin? Ano ang mga tungkulin natin? Una, what then is your role, our role? Ako rin po bilang pastor na nakakatanda na sa mga pastor natin ngayon, nakabsat, Pastor Leo. Parang elder na rin kami sa mga kapwa namin pastor kasi mas mahaba na yung aming tinahak sa paglilingkod. So, kahit bata pa yung mga mukha namin. Diba, Brother Bench? Kahit bata pa yung mga mukha namin ni Pastor Leo. Nakikita namin parang elder na rin kami sa aming kapwa pastor. So ano yung mga dapat natin gawin? Una, pray for your pastors. Sama nyo po, kung pwede kayong magkaroon ng sistema, kunwari, isama nyo sa breakfast ang pangalan ng pastor. Pwede ba yan? Bago kayo kumain ng sinangag, idamay nyo na yung pastor nyo sa prayer. Lord, edit, no? Buga, sama nyo, no? Kung may kita habit na pwede ko bang idamay si pastor sa panalangin ko sa breakfast para, alam mo yon, it's a system na madali mong maalala. Ibig sabihin, pag nakapag-breakfast ka na, napanalangin mo na rin si pastor. Pwede, di ba? Pwede, di ba? So, pray for your pastor regularly. Pangalawa, be a minister of encouragement for your pastors. Kayo yung, gamitin kayo nawa ng Panginoon na mag-encourage sa mga pastor. Pag kayo po ay natuwa sa preaching ng pastor, lapitan nyo. Ba? Kung na-bless kayo, lapitan mo pagkatapos, yakapin mo si pastor, sabihin mo, kung ano man yung saan kataman tinamaan doon sa salita ng Panginoon, i-resonate mo lang sa Kanya, i-reflect mo lang sa Kanya. Sabi ng pastor, grabe yung sinabi ni Lord sa akin sa preaching. Hindi kaya pag nakikita ka na talagang si pastor ay alam mong nagbibigay ng heartfelt commitment
just tap them on the back and tell them, Pastor, we see what you're doing. We appreciate it. So there are many ways to encourage a pastor. Sometimes a text, sometimes a PM. Yun na pala uso text ngayon. No? Messenger. Ayan na. Ayan, nagsasalita. Takasan mo volume. Ikaw naman. So, ano? Ako paano rin? Ay, nawala. Nawala Sa... Wala na. Pamute lang. Yun. Mga po yan. Welcome po. How do you encourage your pastors? Ano bang mga ginagawa niyo para ma-encourage yung mga pastor? Kayo po, anong ginagawa niyo? Anything? Pwede mo i-chat nyo na lang para mas makita ko. Ano pong ginagawa niyo to encourage your pastors? Ano po nga? Mga style ninyo as pastor friend. Ano pong ginagawa? Papasok yung mga chat. Wala pa po ako nakikita. Hindi ko alam kung ako pa may mali sa chat. Sorry? Pero yes, go. Yeah. Can you hear me loud and clear, Pastor? Yes, sir. Yes, ma'am. Yeah. Pag nag-preach siya at nakita mong the preaching is much better than the other one that he had before, the last Sunday that he was preaching, encourage mo, sabihin mo sa kanya, you did a better job. You did a great job. Something like that. Tama. Kumbaga, na-appreciate niyo yun. Sir, grabe. Yes. Thank you. Salamat po. Yan, no? So, pwede yun. Si Reynold man, SB. What? Talaga, may pa-Starbucks, ha? Very good, no? So, marami, again, mababaw lang ang kaligayahan ng mga pastor. No? In fact, makita lang kayo lumalago ng mga pastor. Nakikita kayo nag-grow, nag-enjoy sa ministry nyo, isa ng kaligayahan sa mga pastor. Tapos, ang pwede pa na support your pastor's vision. Bilang mga elders, kayo dapat yung nag-rally. Ginagamit niyo yung language na ginagamit ng pastor kasi that's how we build culture. Kunwari ngayon, we're talking about ascent to greatness, pinakas ng mga pastor yan. So use that in the conversation. Support that vision. Mga kapatid, we're about to ascend to greatness, kaya dapat mag-grow na tayo. So when the pastors hear from you as elders, yung vision ay napopropel, it's also an encouragement. Of course, no, shield your pastor from unnecessary burdens and unwarranted attacks. Kasi maraming mga nababanggit, nasasabi, kasi lahat naman po nagpa-process. Pero bilang mga elders, dahil kayo po yung mas malawak ang pag-unawa sa ministry, anong kalagayan ng church, ginagabayan po natin yung mga minds ng ating mga kapatiran. Sometimes they see the negative, pero they don't know how to process, how to see the positive sa mga nangyayari. O kaya, portion lang, kasi hindi sila masyadong malapit sa pastor dahil hindi naman lahat talaga kayang maging malapit sa pastor because of habang dumadami ang members, talaga may limitation ng pwedeng gawin. But kayo ang mga taong malapit kay pastor. And because you continually talk to each other, kayo po yung mini-mentor, kayo rin po ay kausap lagi ng pastor. Doon sa mga taong parang hindi nauunawaan kung anong nangyayari, pwede niyo pong tulungan yung mga kapatiran na yun na maunawaan ng mga bagay. Speak of well of the pastor. Speak well of, because you know him, you understand him and his family or the vision of the church. Kayo po yung naggagabay sa ating mga tao para everybody is in the same mindset. Everybody is in the same page in our church. At kapag meron pong umaatake or may mga nagbibigay ng unconstructive na mga critics, okay lang yung constructive kasi importante naman yan. Pero yung unwarranted, yung wala namang basihan or wala namang lalim, may malang, may masabi lang. Kailangan we learn to protect
our dear pastors on those things. Kung kaya nating ma-frame yung mga mind o mabigyan na ng magandang kaisipan yung mga taong yon, masagot ang kanilang mga puro-puro, then that's one service that we can provide. So, of course, promote the unity in the body. Kung peacemaker tayo, tayo yung pag nakikita natin kasama ng mga pastor, kasi kayo po ang mata at kamay ng mga pastor as they lead the church, yung pag nakikita natin na parang mayroong hindi nagkakaunawaan doon, nagre-rescue tayo. Tayo po'y anong tawag nito? We intervene in the conversation. And then again, frame their mind, shepherd their hearts para everybody is towards Christ. So, yun po yung ating nais. Hindi po tayo palapatol. Kasi sometimes kayo po ang unang lalapitan ng mga members, dahil nga elder kayo, parang they feel close to you as well. Minsan, they feel like si pastor sometimes is busy, parang ganyan. But pag may nakikita kayong mga hindi pagkakaunawaan ng mga members, nag-i-intervene na tayo. At naniniwala po kami kayang-kaya nyo i-resolve yun. Kasi isa sa mga lessons nyo dito sa eldership ay yung, ang tawag niyan, conflict management. So, makikita niyo yun kung paano yun. How to do peacemaking sa loob ng iglesia. At tayo, nagpo-promote. We also promote not only Lighthouse but the whole body of Christ. Bilang elder, kasama po yun sa pagiging mainstay ng pastor na we speak well of other pastors as well. We speak well of other churches as well. Kasi nakakabuti yun sa kabuuan ng iglesia. Para sa Lighthouse, para sa pastor. Kailangan we always promote the unity in the body. So these are some of the things na pwede natin gawin. And of course, the last is be an ambassador of goodwill for Lighthouse. Kayo po ang representative. No? You speak in behalf of the church and on behalf of your pastor. Kaya minsan, pag nagbumibisita kayo as a mainstay to the pastor, kunwari, bumisita kayo sa may patay, bumisita kayo sa birthday, bitbitin nyo na po na yung representation nyo ay representation ng pastor. At saka representation ng church. Baga, pumunta kayo sa birthday, in behalf of our church and our pastor, Pastor Melchor, you represent na para yung presence niyo bilang elders, ano na yun, kadugtong nung presence ng church sa anumang season ng buhay ng mga members. So, these are some of the things, kapatid, na pwede natin gawin as mainstay to our pastor. Question. Bago ko kayo bigyan naman ng pagkakataon kayo mag-usap-usap. Tanong po ba kayo? Ba kayong naglalarong isipin? Yun, tama yun. Being an elder, act like a pastor kapag wala ang pastor. Yes, I believe so. No? Kasi pinagkatiwalaan kayo ng mga pastor to really represent them. Kasi kailangan ng representative. Yeah, correct? Good. Okay. Sa ating magpapatuloy, gusto ko kayo naman po ang makapag-usap-usap. Pastor, kailangan ko ng tulong mo. Gawin natin silang ng tawag. Alright, Pastor. Sige, let's break them out. Bigyan ko lang muna ng context. So, mag-election divina po tayo. No? So, election divina is you read the Word of God and then allow the Word to speak to you. How? Ano yung word na tumatalon sa iyo? As you look at 1 Timothy 5, 70 to 21. Ano rito yung tumatalon sa iyo? Ano rito yung parang mahalagang word na nagbibigay lapat sa trabaho ng isang elder? Of course, dun sa mababasa natin, co-elders kasi sila. Presbyterian. Sabihin, pastor, elder, parang interchangeable siya na nakikita. So, as you look at this, in the next 10 minutes, basahin nyo muna
At ito po yung, let me see para mas makita nyo. Pwede nyo po itong picturean. 1 Timothy 5:17-21. Yan, ito po yan. Pwede nyo picturean niya para basahin nyo. Okay? Tapos, sa breakout nyo po, for the next 10 minutes, share nyo po kung ano yung nakikita nyong role ng isang elder sa kapwa lingkod. Ilan per room, Pastor? 4 to 5? 4 to 5 siguro, Pastor, para sakto yun. Okay. 4 to 5 po ang ating participants creating rooms now. Yes. 10 minutes. So, Okay. We have 11 rooms because we are 50 plus. yes. So, sige po. I'm opening all rooms. Mag-join lang po kayo. Pakiclick nyo lamang po yung join. Po. Click the join. Wala mo iba. Pag magkasalita ako, paano? Yan. Mute muna natin ang... Tatawagin pa nga. yan. Sige po, join the group. Okay, please join. Kindly mute your mic lang para for our... So ito po yung binasa ninyo and ako naman nung I had my time of reflection on that. By the way, this is Mamang. She is the pastora who passed on the baton of leadership sa akin. Tinawag ako. On 20... Tinawag, inaano lang kayo isa-isa. Hindi sa group namin, iba na naman ito. Eto na yung lahat kayo. Yeah, Kasi na group. Makita. All right, thank you. So this is Mamang po, the one who passed on the baton of leadership to me during my time, 2002. Binigay niya sa akin yung leadership. But one thing that she did was she maintained her presence, being an elder to the church, supporting me, no? And that has been a blessing to me kasi it helped me grow as a pastor, knowing na there's somebody who is supporting me in my leadership as a pastor. So things that you should, as we wrap up this first session, build up the pastors based on that text. One, bestow to them double honor. What they have committed to the Lord is not easy. Ang mga pastor natin, pwede naman yung mamuhay na lang sana ng, normal na buhay. Yung magtatrabaho, tapos magkakapamilya, bibili ng bahay, bibili ng sasakyan, at kung ano pang pangapanga. Pero they have given their life. They took a different route. So it's always good to, as the Word of God says doon sa binasa nyo kanina, give double honor to those who are teaching and preaching. Kasi yan sa mga paalala. Pangalawa, uphold their development. Kung meron tayong itutulong bilang elder sa pag-develop ng kanilang buhay, why not? Kaya yung tayo na mabibigyan ng opportunity to serve in the management committee, also think through ano maa-uphold. Diba sabi dun sa Bible kanina, do not let the oxen, diba, na hindi makakain. Yung nagpapagal na baka, kailangan niyang pakainin. How much more yung lingkod ng Panginoon. So kung may magagawa po kayo, uphold their development. Pag-aaral ng pastor, yung kanyang pamilya, yung kanyang kakainin, think through about that. And involve yourself as their defense. Kailangan kayo yung first defense ng pastor. In many ways. In prayer, in providing shelter sa kanya, in terms of critics. So dapat pinoprotektahan natin ng pastor. And then learn to deliver loving rebukes. Kakailanganin din ng pastor ang inyong paalala kung may nakikita kayong pwedeng mag-endanger sa kanya o di kaya mapahamak siya. So kailangan yung i-rebuke ang kapatid natin, ang pastor natin with love.
Kasi alam naman natin na hindi yun para sa kasasama niya, kundi sa kanyang kabubuti. And then demonstrate discretion and balance. Na as we help him or her to run the church, dapat we are sensible, we are wise, and we are balanced para si pastor will be able to hear from the Lord through you ano yung mga sinasabi mo. So, build up the pastor. So, yun naman yung aking take, no? As I look at that verses or those verses. Yun yung nakita ko mga lang. So, I hope this will help you also check. Alam ko magaganda yung kwentuhan nyo at alam ko na blessed din ang nakarinig sa inyo. So, keep that into your heart, put that in your notes. Okay? Now, let's go to the second part, model to the people. Ano yung una? Mainstay to the pastor. Pangalawa, the role natin, model to the people. So kung meron man tayong DNA na ginagawa natin, yung healthy spiritual. Role po natin yan. Na ang mga kapatiran natin, meron silang modelo, sinusundan paano mamuhay ng spiritual, ano mamuhay ng healthy spirituality. So yun po yung gusto natin talakayin. Mahalaga na as you serve in the capacity of eldership, my dear brothers and sisters in the Lord, dapat po healthy kayo. Tingnan nyo nga yung mga nasa kapatiran natin sa online. Mukha bang healthy ang mga kapatid? Spiritually. So dapat healthy tayo, no? Kasi maglilingkod tayo. So aalagaan natin yung mga sarili natin, mga kapatid. Ha? Kailangan tayo ay spiritually healthy every time na tayo nagsiserve. Sa taon na ibibigay ni Lord sa atin, dapat mabantayan mo yung sarili mo. Hindi lang puro service. Kailangan i-model mo yung healthy spirituality. So, let me hear from you. Brother Benj, pwede mo bang basahin to? 1 John 1:2. Brother Benji. Sir, kaya ba ng powers? Brother Benji, tawag ka. Benji. Naghahanap po, Pastor. Nakita mo to yung 1 John 1:2? 1 John 1:2. Yes. Talagang from the Bible pa. Talagang elder talaga. Okay. Ito na, Pastor. Tira. Coming from the Pinoy version. Okay. Chapter 1, sa simula, nandun na ang salita, kasama ang Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Sa simula pa lang, kasama na ng Diyos ang salita. 1 John. 1 John. Hindi po John. Wait. Mali, sorry po. Ina ko nga. Baka iba yung Pinoy version ko dito. Dali po, bakit? Naninervyos. Huwag ka nervyusin. Naninervyos ko kasi. Ikaw natin, basahin mo natin. Hindi kasi niya makaya yung andyan lang naman na nakapost na. Dear friend, I hope all is well with you and that you are as healthy in body as you are strong in spirit. 1 John 1:2. Buti lang, one flesh yung kapatiran. Thank you, Tad. Thank you. Yun. Kiss naman dyan. Okay. Like it, Tad. Yan ang healthy spirituality, di ba? Tulungan ang mag-asawa. Dapat gano'n na, di ba? May pakis pa. Pero, yan yung sinasabi natin. No? Si Apostle John, di ba? Sinasabi niya na, ang pangarap ko, ang panalangin ko, ikaw ay maayos sa iyong kalusugan, pati sa iyong spiritual. So I think part yun ng ating calling bilang mga elders, na pangalagaan nyo ang inyong buong pagkatao, healthy spirituality nyo. Hindi lamang yung spiritual life nyo, kundi kasi ang spiritual life, kasama yung physical life natin, kasama yung lahat na nakapaligid sa atin. Kaya dapat strong tayo dyan. So ngayong araw na to, mag-a-assess din tayo mga kapatid. Diba? Kamusta ang inyong mga buhay?
Kasi importante yon. Yan ang puhunan natin sa ating paglilingkod. Pinost niya kanina. Kailangan okay ang buhay ng elder. Kasi model tayo sa mga. Kaya in this segment, we will try to look in different areas of your life. At siguro mag-grade ka rin. Ang tawag nila dito, the wheel of life. Susukatin natin, mga kapatid, kamusta ka sa iba't ibang aspeto ng buhay mo? Kasi lahat ito, kabahagi ng spiritual life. Yung faith natin, yung relationship natin na nakapaligid sa atin, yung enjoyment natin sa buhay, paano tayo mamahala ng mga biyaya ng Panginoon, stewardship, at yung health, yung kalusugan mo. Okay? So, kung kaya mo itong i-drawing sa iyong notebook, gusto ko i-drawing mo to. Ang tawag dito, wheel of life. Okay? So, lagay ka ng gitna, tapos yung mga axle, limang axle yan. Tapos, susubukan natin i-grade. Okay? So, may ilalatag po akong mga konsepto sa inyo, kapatid. Tapos, gigrade na natin. Kamusta ka sa faith? So, may mga susukatin natin yan para malaman natin kung kamusta. Of course, hindi to perfect way, pero just to give us a glimpse. Kamusta nga ba ako sa faith? Pag mataas ka rito, 10 yan. 10 ang score mo. Pero pag konti lang, depende kung ano yung appropriate sa'yo. Pero at least just to check. Tapos kung na-drawing mo yan, yung gitna, parang 0 yun. Yung black, parang 0. Tapos magsisimula ka, ipupuntos mo, no? Kung 1 ba, 2, 3, ano yan 10 yung mga lines na yan. So, try lang natin para makita natin kamusta yung kabuuan ng ating pagkatao o yung ating spiritualidad, kung tawagin na. Kasi ang spirituality, hindi lang naman yan yung nagpipray ka, hindi lang yun. Yung lahat ng aspeto ng buhay mo ay maayos ayon sa kalooban. So, simulan natin ha. Ready na kayo? So, mag-checklist tayo mga kapatid. So, sisimulan natin sa faith. Okay. So, pag meron ka na, okay, pag ginagawa mo to 1 point. Di ba? So, basta ginagawa mo siya 1 point. So, may 10 items na lalabas dito, iisa-isahin natin. Okay? Tapos, ikaw mag-score. Ilan ang score ko sa faith? So, subukan natin. O, faith muna ang pag-usapan natin. Okay? Nagpipray ka ba? 1 point. Siyempre, pag elder, nagpipray yan, ha? Pangalawa, nagre-read ka ba ng Bible? 2 points. Sa sina Sister Esther, sa si Carino, talagang ano, ha? Nagbibigay ka ba? Tumutulong ka? Oh, very good, ha? Kumakanta ka ng spiritual songs, ng mag-isa. Habang nagluluto, ganyan. Nagmi-ministry ka ba? Siyempre, dapat 1 yan, ha? Baka naman puro pa-suggest ka lang, pero ikaw di nagmi-ministry. Nagpa-fasting ka ba, kapatid? Yun ang mga magkakatalo tayo dito, ha? May regular fasting ka ba? 1 point pa rin yata. Yan. Nag-share ka ba ng gospel? Yung ikaw mag-isa, may nakita ka, sinabi ng Holy Spirit sa'yo, sharean mo, share ka ba? O hinihintay mo si Pastor, Pastor, sama mo ako, witnessan mo to. Patay tayo dyan. Fellowship. Nakiki-fellowship ka ba? O puro online ka lang, kapatid? Hindi pwedeng elder, puro online, ha? Kailangan, nakiki-fellowship ka. Outside the church, inside the church. 1 point. Nag-a-attend ng service. Hindi ka naman nag-a-attend. Dapat everybody yan, ha? And then, make disciples. May discipleship group ka ba? O, scorean mo. Pag nagagawa lahat, 10. Lagay mo dun sa wheel of life mo, 10. Ano kaya? Mga elders yata, 11 eh, no? Sobra-sobra yata kayo eh. Tingnan natin, ha? O, tingnan mo iba. Okay na, sa faith. Pasakit ng pasakit to, mga kapatid, ha? Ito naman tayo sa relationship. Tingnan natin kung gaano kagaling ang mga elders natin sa relationship. Pwede? Nakikipag-date ka ba sa asawa mo? Regularly. Oh, 1 point. Date, ha? Okay, sa loved one. Kung single, sakali lang kayo byuda o byudo.
no, sa loved one. One point. Ikaw ba'y may meaningful conversation sa mga kapatid at mga anak? Nakikipag-usap ka ba? Nakikipagkwentuhan ka ba sa mga kapatid mo? One point. Nakikipaglaro ka ba sa pamilya mo? O, di ba? Yung ikaw ay masayang kabanding ng mga anak, diba? Pamangkin, mga ganyan. One point yan. Pero ang panahon sa iyong parents, binibisita mo ba ang nanay mo, ang tatay mo, tumatawag ka, nagkikipag-Zoom, nagkikipag-messenger, nakikipag-bonding ba kayo sa friends? Paano kami mag-discover, Pastor, dun sa regular time with parents? Wala na kaming parents. Ayun, siguro, ano kaya? Siguro, mga tita, kung may buhay pa. Siguro lang. At least extended family. Thank you for okay. Okay. Thank you. Medyo nakakatanda na. Thank you po yan. Visiting in-laws. O yan. Mahal nyo bang in-laws nyo? O tinatakbuhan? Family outing. Outing ba kayo? Okay. Kumakain ba kayo sa labas? Kahit sa labas ng bahay lang. So, pwede na rin. Yung nilalabas yung kinain nyo dun sa pwede na rin. Visiting relatives. Yung siguro second cousin, first cousin. Making new friends. Sa mga elders ba, marunong makipagkaibigan pa sa bagong tao? O puro churchmate na lang ang bagong kaibigan? Okay, score. Yes po, Pastor. Okay, so score nyo. Kung nagagawa lahat, 10. Kung may hindi nagagawa, hindi. Ilang lang yung nagagawa. So far, so good? Okay, doon na tayo sa enjoyment. Tignan natin. Enjoyment o enrichment? Pareho lang. Tignan natin ha, kung ang mga elders marunong mag-enjoy. Nanonood ka pa ba ng Netflix? O kaya pelikula, di ba? Pwede na rin TV siguro. O kaya YouTube. Yan. O ba ay nag-i-eat out? Nagta-travel ba? Diba? Mula Mamburao papuntang TI, gano'n. Pili hanggang Naga, no? Travel na yun. Ang mga elders ba nagsa-shopping? Window shopping. Konti lang, Pastor, konti. Yung mga needs lang. Ay, yung mga needs lang. Hindi na rin. At least, nag-enjoy ta. Nagpapaparlor ba ang mga napagupit? Diba? Ito mga practical yata talaga itong mga ito, no? Papaganda ko ba mga elders natin o mukha ng ano? Diba? Pag sinabi natin, dapat Pastor. Okay? Nagbabasa ba ang mga elders natin? Iba't ibang books. Yan. Para marami silang natututunan. Nagpapamentor ba ang mga elders natin? Yung nakikipag-usap ka sa mga taong magagaling, maayos, diba? Para matuto ka rin. How about umatin ng seminar ang ating mga elders? Nagre-retreat. O ba, yung pupunta ka sa prayer mountain, mga ganyan, marunong ka solitude, pwede rin yan. And then, may hobbies ka ba? Plantita, hindi kaya nagbubuting-ting ng mga motor, mga ganyan. So, score. Dating sa enrichment or enjoyment. Mataas? O nababawasan yung score? Parang, ito, mas pasakit na ng pasakit. Dito na tayo. Pag-usapan natin yung stewardship nyo, yung kaperahan, yung paano kayo namamahala ng biyaya nito. Okay. May bangko ba ang mga elders? O nagbabangko? Sabi nila, Pastor, may bangko, wala lang laman. Pwede na rin. 1 point na rin yun. So, mga ilan daw nasa poste, nandun sa kawayan, nakapasok. May savings ba ang mga elders? Alkansya, Pastor.
Sige po. Okay yan. Personal reflection. Ang mahalaga ay anong daan nito. May extra income ba ang mga elders? Nag-iisip paano pa mapapalago yung binibigay ni Lord na resources sa kanila. Marunong ba mag-cost cutting ang mga elders? No? Sila din nag-isip paano makakatipid. Nag-iisip. Kasi kailangan yan. Kailangan marunong kang mag-manage. Ayan, marunong ba mag-invest ang mga elders? Diba? Meron silang sa pagtanda nila, meron silang iniipon para habang tumatanda. Yan. Marunong ba sila sa mga time deposit? Yan. Mga ganyan ba? Yan. Marunong bang gumamit ng libre ang mga elders? Kasi di mo kailangan lahat bilhin. So, dapat marunong ka rin gumamit ng mga libre. Kaya ito, libreng seminar ko, di ba? Ina-avail mo kaysa magbayad ka. Imaginin mo, gwapo na yung teacher. Di ba? Dahil ka pa natututunan. Joke lang. Ito pa, marunong ka ba mag-convert ng old things into money? Yung mga bagay na hindi mo ginagamit, naku-convert mo, di ba? Kunwari, hindi mo na nagagamit yung bisikleta mo. Nabibenta mo siya. Ganyan. Yung asawa mong luma na, ibenta mo na rin. De joke lang. Tapos, stock market. Marunong ba sa stock market ang mga kapatid natin? Diba? May insurance ka ba, kapatid? Kung sakaling ikaw ay kunin ng Lord, may iwanan kang anong tawag nito? Konting biyaya sa iyong may iwanan. Maganda pala may insurance kayo ha. Kaya kung wala pa kayo niyan, lumapit kayo sa mga kapatirang may alam sa insurance, magpa-insured kayo. Diba? Para pag-aagawan kayo pagtanda niyan dito. Pero ang mahalaga, meron kayong may iwanang biyaya. Ang tunay na mabuting tao, sabi sa Proverbs, mag-iiwan ng ari-arian or pamana sa kanyang apu-apuhan. Kailangan mapapractice. At nagpa-financial planning ka ba? Yung tinitignan mo, nagba-budgeting ka para siguradong okay. Score! Ilan kaya score? 2? Iba mataas ha? Iba mataas ang score nyo ha? Very good. Okay. Tuloy pa natin o? Sumasakit na sumasakit. Sabihin nyo na kung hinto ko na to. Tuloy niyo lang, Pastor. Okay lang po kami. Gusto nyo tuloy. Okay, ito mas matindi. Ay, kumusta kaya tayo lahat dito? Okay, ready na kayo? Score natin. Nag-e-exercise ba si Elder? Yun lang, Pastor. Yun lang. Yun lang. Po tayo dyan. Lagi po, walking. Ayun. Yun lang talaga. 30 minutes a day. Diba? Ayun, ayos yun. 1 point ka dyan. Kumakain ba ng healthy food o puro patatim ang tinitira? Minsan. Ano ba ang buhay natin yan? Kapatid ka na 80 years old. Ayun niya kasi mo gano'n. Di healthy. Buti lang sa mga probinsya. Sarap ng gulay nyo dyan. Ay mas. Yes po, marami pong gulay, Pastor. Well, binless kayo ni Lord. Dito sa amin po, dito, bulok na, binibenta pa. Yan, maganda. Pangatlo, naliligo pa ba ang mga elder? Siyempre naman, Pastor. Tinatanong ko lang, baka sobrang kakaserve kay Lord. Di na nagsisipilyo. Diba? So, mga ano lang to, basic, pero paalala na rin. Nagmo-multivitamins ba ang pastor? Ay, mga elder. Yan po, meron ako niyan. Ayan, ito, walking. Kung di mo kaya ng exercise, at least naglalakad ka, di ba? Yung sakay ng sakay, kotse ng kotse, hindi maganda. Alam, nag-walk ka. 40 minutes, 30 minutes per day. Wala naman pong kotse eh. Yun, maganda. Biyaya yun sa'yo para maglakad ka, no? Yes. Okay. Gym. Ay, nagbubuhat-buhat ka ng... Sino magpaturo dyan? Sino magpaturo sa akin? Merong ano tayo yan. Maganda yan, no? May marunong pala. Ayos. Ito. Elder, hindi ka na natutulog. Sabi nila, pag tumatanda daw, umiiksi ang tulog.
Medyo, pastor. Okay. So, nagre-rest ka pa ba? O baka wala kang rest day, lahat na lang ng araw, diba? Lagi kang may ginagawa. Minsan yung mga panahon din, rest lang. Yan, nagpapadentista pa ba ang mga elders? Para pag ngumiti sa mga members, diba? Uy, ganda ng ngiti ng elder. Hindi yung pagngiti mong ganyan, kita yung ngala-ngala. Hindi, joke lang. Tapos, check up with doctor. O, nagpapacheck up pa ba kayo? By the way, huwag kayo magpapacheck up sa doktor during the service, ha? Huwag ganon, ha? Yung minsan, kapatiran na doktor, di ba? Habang nakataas yung kamay, kapatid, tingnan mo nga kung nilalagnat ako. Huwag ganon. Bisitahin mo sa clinic niya. Di ba? Hindi yung during the service. Hindi storbo. Okay, score. Okay. Tingnan mo nga. Balikan mo lahat ng score mo sa faith. Ilan? Sa relationship, ilan? Sa enrichment or enjoyment, ilan? Okay? So, kung babalikan natin yung gulong ng palad mo, try natin i-input. Kunwari, yan. Tingnan natin itong gulong nito. Kunwari lang to, ha? So, kunwari, ang faith mo, 9. Uy, taas, ha? Tama yun, no? So, nakalagay dito sa 9, di ba? Faith, as 9. Pagdating sa relasyon, parang, 7 lang, no? Siguro, di binibisita yung in-law. Enjoyment, parang 6.5 lang. Hindi masyado nag-enjoy. Ito, pagdating sa stewardship, 4 lang. Diba? Kumbaga, lang to, ha? Picture lang to nung isang gumawa nitong nag-survey. Ito yung kanyang score, no? Siguro ito walang savings, medyo nag-aayos pa ng kanyang kapirahan. Tapos yung health niya 5 lang. So ito yung tsura ng kanyang will of life. Ikaw naman, kamusta yung sayo? Kunwari, ilalagay mo sa will of life din. I-scorean mo. Ano kaya itsura ng gulong ng buhay mo? Ano ba? Mukhang flat? Mukhang paano tatakbo yan? Kaya pala minsan maganit yung takbo, no? Ganun pala yun, pastor. Kaya pala parang minsan hindi maganda yung hagod kasi merong napapabaya. So, magandang reflection. Mamaya pag-usapan natin ng konti. Pero ang maganda, as you assess, no? As you assess, nasan ka? Saan ang pinakamalakas? Saan ang pinakamahina? Kailangan bigyan mo yan ng tuon. Kasi model tayo sa mga tao. Ibig sabihin ng mga tao natin, dapat maging magaling doon sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kasi kasama natin ang Panginoon. So dapat nag-grow tayo doon sa iba't ibang aspeto, sa pananampalataya, sa relasyon, sa pag-enjoy sa buhay, sa pagmamanage ng biyaya ng Panginoon, sa kalusugan natin. Dapat lumalago tayo lagi dyan. Dapat minomodelo natin yan sa mga tao. So as we wrap up this second principle, okay na yan. Mamaya na lang tayo Ang hamon sa atin, di ko alam di ko nakita kung ano yung score ninyo. Ang maganda, i-grow lang natin ng konti para magkaroon tayo ng magandang habit. Sabi ni John Maxwell, you'll never change your life until you change something you do daily. So, I'll teach you one principle bilang elder para mas mapaganda niyo yung inyong gulong ng buhay sa simpleng pamamaraan. Ang tawag ko rito, tips on keeping your life fresh. Kasi yung ginawa po natin kanina, actually, kung makikita niyo po, ang tanong natin, are you fresh? Tingnan mo nga yung mga nasa screen. Mukha pa bang fresh or unfresh? Mukhang fresh na fresh o mukhang bilasa na? Hindi pwede. Kailangan we reflect the glory of God. So dapat we are fresh. So kung mapapansin niyo po, tinago ko muna sa inyo. Pero iba sa inyo, mabilis talaga eh. Yun pala yun.
Dapat fresh tayo. Dapat. Yung pala yun, Pastor. Fresh pala yun. Ay, ganon. So, dapat maayos lahat yan. Yung F-R-E-S-H mo. So, mga elders dapat fresh. So, araw-araw, meron lang akong itatanong ko. Linggo-linggo. Okay? Pero linggo-linggo. Para medyo mas madaling magawa. Okay? Linggo-linggo, meron kang dapat tatanungin. Unang tanong, kasi kailangan mo tanungin ang sarili mo. Dapat everyday, actually, kung pwede everyday, masabi mong fresh ka. So, paano yan? Una, one question na dapat mong gawin. Sa faith, did you have soul care this week? Or this today? Nilagaan mo bang pananampalataya mo? Na ginawa mo? Either nagbasa ka ng Bible, may scripture kang binasa, nag-pray ka. So pwede mo sabihin, F ako. Nagawa ko yung F ngayong araw na. Sa pangalawa naman, sa relationship, ito ang magandang tanong. Did you make somebody smile? May napangiti ka ba ngayong araw na to? Diba? Kasi ibig sabihin, meron kang taong na blessed, na pangiti. So ibig sabihin, gumanda yung relasyon mo sa... Ako po, ang rule ko, 3 persons a day. Napangiti ko. Kaya solve na ako ngayon kasi tawa kayo ng tawa dyan eh. So, solve na ako ngayon. Yung R ko, check. Ngayon, pagtapos ka na dun sa R, ang pangatlong tanong, did you sharpen yourself this week? Meron ka bang ginawa para mag-enjoy? Meron ka bang magawa para ma-enhance mo ang sarili mo? So, magandang tanong yan. Okay? Pag nasagot mo yan, meron ka bang ginawang nag-enjoy ka, nag-improve ka, natuto ka ng, kunwari, bagong recipe, anything that you enjoyed or you enrich yourself. And then yung pang-apat na tanong, did you save money this week? Meron ka bang kinita or na-impok ngayong linggo na to, ngayong araw na to? Okay yan. So, iniisip natin yon para yung binibigay ni Lord sa atin hindi na waste. Nag-iisip mo, meron ba akong na-save up ngayon? Meron ba akong kinitang bago ngayon? And the last, did you strengthen your body this week or today? Ginawa ka ba para exercise, nag-walking, nag-dancing, nag-zumba na masasabi mo? So imagine mo araw-araw yan ang tanong mo. Diba? Imposibleng hindi ka maging fresh. Imposibleng hindi ka maging sariwa sa iyong spiritualidad. So unang tanong, merong inalagaan ko ba? Soul care. Yung faith ko ba na enrich ko ngayong araw? Pangalawa, sa relationship, pinapasaya ba ako? Pangatlo, meron ba akong ginawa para mag-improve ang sarili ko? Mapasaya ko ang sarili ko, enjoyment. Pang-apat, stewardship, meron ba akong na-save up? Meron ba nadagdag sa kaban ng yaman na ibinigay ni Lord sa akin? And then yung health, na-strengthen ko ba ang body? So pag nasagot mo yan, fresh ka na. Alam mo, doon sa mga tinuruan ko mga elders dati, sineryoso talaga nila ito. Bakit? Talagang unang tanong, nag-soul care ba ako? Check daw, may basa siya ng Bible. May naspas-smile na siya, check na rin yung relationship. Nag-enjoy ba siya? Yes, sabi niya, may mga in-improve ako sa sarili ko, check. May na-save up ako? Yes, nakatipid ako, pastor. Diba? Nagbisita ako, hindi na ako nagluto, pinakain ako, check. Nung matutulog daw siya, kulang pa siya na fresh pa lang, fresh. Hindi pa fresh. Alam mo ginawa niya? Nag-push up daw siya. Sabi niya para makompleto niya. Sabi niya, ay, fresh na ako. So, yan lang, you know. Kung magagawa natin ito kada araw o kada linggo, mapaplan mo, tingin ko yung spirituality mo ay magiging maganda. Then, you'll be able to help others na gawin niyo. Kumbaga, kasi nakikita ka nila. Nagagaya. Good.
Ayos? Fresh na ba kayo? So, may tanong ba kayo bago tayo mag-move forward? Mga panayang ngiti nyo, natutuwa ako sa inyo. Lalo na dyan sa Carino. Fresh na fresh, yun ang gusto ko. Ayos talaga si Marilyn. Very good, no? So, mahalaga to. Dapat fresh tayo lagi. Na elders, para we can model to the people. The healthy spiritual. Hindi lang puro pray, pray, pray. Part yun. F yun faith yun Pero other aspects of it. Right? Question? Reaction? Yes. Tuloy natin? Thumbs up kung tutuloy natin. Kundi, tigilan natin to. Thumbs up. Alright. Very good. Last portion. Bago po tayo mag-come up sa ating workshop. Una, mainstay to the pastor. Pangalawa, model to the people. Pangatlo, mentor to potential leaders. Dahil po kayo ay nag-mature na, marami na po kayong experiences sa church in terms of ministry, discipling people, leading. Napakahalaga po ng role nyo kasi kayo po yung mentor to potential leaders. Si Pastor ay umaasa na through your network, may mga leaders na mapoproduce. Ma-enhance yung mga leaders. Paalala, people do what people see. Nadidevelop ang mga tao, ang mga leaders, kung meron silang nakikitang gagayahin. Kaya mahalaga na hindi lang natin sinasabi for the leaders or potential leaders, mag-serve kayo. Kailangan minomodelo natin. Tama mali? Tama, di ba? Kailangan nakikita sa atin na nagsiserve tayo. At napaka-powerful po ng inyong, anong tawag nito, ng inyong example. Kasi pag nakikita nila kayo na kahit may edad na, pero committed, nag-grow kay Lord, dinidevelop yung skill ng ministry, nagli-lead ng mga tao, nagli-lead ng mga ministries, para na-inspire yung mga next generation na gusto ko rin yung ginagawa ni sister, gusto ko rin yung ginagawa ni brother. Parang ganyan. Why? Your example. Sometimes hindi yung sinasabi natin, yung ginagawa natin. Alam niyo ba yung illustration na to? Yung, di ba? Yung nakikita talaga yung ginagaya. Subukan lang natin Nandiyan naman kayo, di ba? Sabi nila, people do what people see. Okay? So kung nakikita nyo yung aking ginagawa, trial lang. Okay? People do what people see. Pakisabi doon sa, kung nasa ka man, pakiresonate sa puso. People do what people see. Pakisabi, ready? Nandiyan ka, practice lang. Ready? 1, 2, 3. People do People do people what see. people do. What people see. People do what people see. People do Do what people People do what people see. Last na. People do People do what people see. Good. Sige, taas kamay. Taas kamay. People see. Taas kamay. Sige. What people see. What people see. Taas kamay. People do what people see. Lagay po sa batok. Lagay sa batok. Lagay nyo sa batok. Lagay nyo sa batok. Lagay nyo sa batok yung kamay. Noo po yan, noo. Nakita namin, huling-huli kayo. Mga kapatid, huling-huli kayo. Kayo sa malayo, ganyan kayo. Hindi po batok yan, loob po yan. Ano pala? Yung iba po sa inyo, ang haba ng loob nyo mula dito. Ang punto, kung ano yung nakikita yun na ginagawa. Yes. Kapatid, bilang mentors, we teach what we know but we reproduce what we are. So anong ginagawa natin? Yun ang gagayahin ng potential leaders. So ilang bagay na dapat natin bigyan ng puntos sa mga leaders natin o paano natin sila i-develop. Mga practices natin na dapat mga elders, samahan nyo kami sa pagtuturo sa mga tao. Saka sa mga potential leaders. Una, yung pag-worship. Bilang elders, dapat we model that to potential
leaders. Paano ba mag-worship? Kaya dapat ang mga elders sa harap. Kung po pwede. Ha? Tapos maagap sa service. Kasi worship kay Lord yun. Hindi yung sa kalagitnaan ng preaching tsaka lang dumarating yung mga elder. Pero walang ganyan naman sa light. Lagi na maaga pa mga elders na. Ito ha. Diba? Pag nag-worship, tapos pakita nyo na paano kayo mag-worship? Kung sumasayaw ba, nagtataas ng kamay. I-model natin yan, ipakita natin. Para yung mga leaders natin nakikita agad palang mag-worship. Pwede rin, hindi lamang sa loob ng simbahan. Even sa mga, di ba, pag bibisita kayo, ipapakita niyo yan. Kunwari, may birthday. Mga kapatid, kanta muna tayo isang song. Kantayin natin yung give thanks. Yan. Para makita nila, para, ganun pala. So, turuan natin mag-worship yung mga tao. Mga potential leaders, tulungan natin sila. Pangalawa, prayer. Tulungan natin mag-pray. Lalong-lalo na, yung mga potential leaders natin. Kailangan kino-coach natin sila. Paano mag-pray. Kasi minsan yung prayer natin, di ba, kunwari, bilang elder, nag-assign ka, o kapatid, mag-pray ka sa food. Yung iba, sabog pa nag-pray, no? Yung pag-pray si Marcos, pag-pray si pag-pray. Food lang. Di ba dapat food? Minsan, pray, kapatid, gutom na kami lahat. I-train mo sila, di ba, na kapatid, pag pag food lang, diretso ka na doon na pag-pray yung food, pag-pray yung naghanda, gano'n, no? Para natitrain sila. Alam natin yung may appropriate prayer sa bawat punto ng ministry. So, ganyan. So, paano mag-pray sa hospital, mga ganyan. So, dapat ginaguide natin sila. Hindi yung bago pa lang na believer to, nire-rebuke mo na kagad si Satanas, di ba? Yung Satanas, lumayas ka dyan. Huwag ganun. Diba? Bago lang na mananampalataya, kailangan ititrain na. Altar calls. Diba? Pag may lumalapit sa harap, yon, binibitbit niya ibang elder o ibang leader o kapatid. Sasamahan kita ha, ikaw naman mag-pray sa kanya. So para minomonitor natin paano siya tumanggap ng mga taong pumupunta sa altar. So yun yung mga practices na dapat i-train natin ng mga tao. Giving. I-train natin ang mga leaders natin how to give. Kaya yung example ninyo, nagtatites kayo, nag-offering kayo, minsan may mga sacrificial giving pa kayo. Tinuturo natin yan sa mga potential leaders. Para daintindihan nila, ganun pala, nakikibahagi tayo. Nagtatites tayo. So kinukwento niyo yan, tinitrain niyo sila. Christian ordinances. Mga baptism, communion, minsan paglilibing, yan. Aasahan namin ng mga pastor, lalong-lalo na pag yung nagkakasabay-sabay ang mga commitments. Nag-wake service, kayo po yun. No? Kaya dapat inaaral nyo. May practicum naman po kayo. Alam ko, yun ang sabi ni Pastor Leo, may practicum kayo. So dapat gawin. Ilang pa mga practices na dapat tinuturuan natin yung mga potential leaders. Paano mag-decide? Kaya po expected po sa eldership level, dapat po kayo, nagdi-disciple kayo. Hindi pwedeng wala kayong DG. Kasi paano natin sila matutulak na mag-disciple kung tayo mismo bilang mga elder ay hindi nagdi-disciple. Medyo ang hirap itulak yung buong church sa mag-discipleship. Kasi lagi nila ibabalik yung mga elder nyo. So, hindi maganda. Kaya dapat na tayo, recalibrate kung sakaling natapos ng ibang discipleship mo, kuha ka ng bago. Dapat kumuha ka para naiintindihan nila paano mag-discipleship. Tapos alam niyo ikwento yung journey to Jesus, yung ganon. Kumbaga inaaral niyo yun para naiintindihan ng maraming tao. Paano po ba yung discipleship sa Lighthouse? So pwede niyo ikwento. Ganito yan, dumadaan tayo sa Unleash, New Life Series. Pinukwento natin yung mga bagay. Friendship evangelism, yung marunong tayo mag-share.
Nakikita yan sa atin, minomodel natin yan sa kanila. Minsan, very intentional nga tayo. Sabihin natin sa mga leaders, samahan mo ako, mag-evangelize tayo. So, naiintindihan, nakikita nila in picture. Ganun pala yun. Tapos yung lifelong Christian education. Pinapakita natin sa kanila na nag-aaral tayo kahit mga elders na tayo. Pag may seminar sa church, tayo yung nangunguna sa kanila na nakikinig pa rin tayo. Natututo pa rin tayo. So yan yung mga practices na gusto natin makita. And then honoring servants. Hindi tayo nagkikritik masyadong mabangis sa mga workers, sa mga volunteers. Hindi ganon. Dapat ino-honor natin. Tinuturuan natin sila na anong tawag nito, what do you call that? Appreciate mga workers. Kaya minsan nilalabas natin, pinapakain natin sa bahay, yung mga workers, Levites, Kids Church, iniimbita natin sa mga bahay, di ba? Para sila mismo nararamdaman nila na appreciate sila. Okay? Honoring servants, yung paano natin sila, minsan binibilan natin ng Uniqlo, yung kunwari, yung worship head, mga ganyan, just to honor them. Minsan, ang ginagawa natin, may mga niririgalo tayo sa kanila para makita natin. Minsan, pinapamassage natin. So whatever the Lord inspires you to do, parang tinutulungan natin ang church, ang pastor to honor the servants, the workers. Hindi yung tayo pa yung nanguna sa mga criticism. Hindi maganda yun. Tayo nagkikriticize, nagvo-volunteer na nga, marami pang nasasabi. In fact, dapat mag-rebuke tayo sa mga tao. Yung mga walang ginawa, hindi mag-criticize, wala namang ginagawa sa church. Pero sila ba yung mahiling mag-criticize? Tama ba yun? So, rebuke natin yung mga ganun. Then the last is holiness of life grounded on the freedom in Christ and love for them. Ang tinitingnan natin, yung holiness, yung growth ng ating mga tao, na nagiging Christ-like sila. Kasi pwede mag-serve pero hindi Christ-like. May mga magagaling pero hindi Christ-like. So tutulungan natin yung mga kapatiran natin maging holy. Yung kabanalan nila ay healthy spirituality. So mga leaders, tutulungan din natin sila maging fresh para healthy yung kanilang spirituality. So ito lang ilan muna. Marami pa akong gusto i-share pero gusto ko kayong magkaroon ng time na ma-process ito. So ito yung mga things na dapat ma-mentor natin, mga tao. 10 bagay na pwede niyong pag-isipan paano yung mga ibang leaders ay mag-guide nyo sa paglago sa mga bagay. Okay? Ano ba kayo bago kayo i-lead sa workshop nyo? 2 lang daw yan. Sobrang galing ng estudyante. Kaya walang tanong. Or wala talagang naintindihan. Joke lang. Tingin ko naman maraming nakuha. Lalong-lalo na yung mga taga-Antipolo. Yan, si Rose. Hindi pa, Sister Rose. Talagang very good. Diligent. Okay. So, dito ko po tatalunan ko na to. Dito na tayo sa huli. Para yung 10 minuto natin mas maging malaman. So, ito po yung role ninyo as an elder. Mainstay to the pastor, model to the people, mentor to potential leaders. Ano naman ang kulturang napapamuhay mo pag ginagawa mo yan? Kunwari, pag mainstay ka sa pastor, napapractice mo lalo ng malalim yung life-giving relationships. Pag model ka sa people, napapractice mo yung healthy spirituality. Pag mentor ka to potential leaders, napapractice mo naman yung dynamic ministry. Mas lalong nagiging dynamic. Ngayon, sample lamang to para mas maging makabuluhan yung ating pag-uusap. My plan of action this week to execute this role. Hello? So,
ano yung plan of action mo so that you can practice this kagad. Kumbaga, wag mo na palipasin yung malaking panahon. Ngayon pa lang, ano mo na siya. Practice mo na siya within this week. Kunwari, pagdating sa mainstay to the pastor, kunwari lang to copy ko si pastor this week. Para ma-practice mo agad yung mainstay to the pastor. Bala ka. O kaya, ewan ko, kayo ay lumabas ni pastor o whatever you can do na based dun sa napag-aralan natin. Pangalawa, model to the people. So, naintindihan mo, may hina pala ako sa health. So, this week, mag-start na ako mag-walk. Yun yung aking gustong masimula. Gusto ko yung health ko mag-improve. Okay, o iba sa inyo, mag-start ng stewardship. Start na mag-isip-isip. Paano ba magkakaroon pa ng extra income para mas may mapag-share pa ako sa inyo. Hala ka. Mentor to the potential leaders. Ano kaya pwede kong gawin? Pare, isitahin ko ngayon mga DG members ko. Tapos, mag-planning kami. Anong gusto nilang growth na maranasan this year? Paano silang mag-ascend to greatness? Gusto kong marinig. Gusto kong mapagplanuhan nila at gagabayan ko sila. Tutulungan ko sila. So, simple lamang yung ating workshop. Okay? Ito yung gusto kong makita, yung my plan of action this week to execute this role. So 3 lang ang hinihiling ko sa inyo na magawa ninyo. Anong gagawin mo to be mainstay, model, and then mentor? Isang hakbang lang para lang as a practice. Okay? Bigyan kita ng 2 minuto para magawan mo yung 3. Mainstay, anong action plan mo? Model, anong action plan? Mentor, anong action? Sige po. Yung kayang gawin wag yung ano lang. Yung pwedeng gawin, yung madaling gawin, pero may kinalaman dun sa role ninyong gagampanan. Mainstay, model to the people. 1 minute. Bago po namin kayo dalhin sa group discussion. We're going to do it now, Pastor? Yes, ngayon na po para anong tawag nito? Step of faith na kagad. Yung DG po, discipleship group. Thank you, Sister Rose. Discipleship group ang tawag. DG, discipleship group members. Thank you. Yan magandang meaningful na tanong. Ganyan. Para po nagkakaintindihan. Okay? Yung gagawin mo, simpleng step lang. Alright. Tapos, dadalhin po namin kayo ulit sa inyong Pastor Leo. Pwede bang dalhin natin sila sa groupings? Alright. Para kung ano man ang nailagay nyo doon, i-share nyo lamang po. Yung action nyo sa mainstay, action sa model, action sa mentor, para po magkaroon kayo ng idea paano natin ito mapapractice ka. Okay. Store. Yes, sir. Opening the rooms. Hello po. Nakabalik na po kami. All right. Sige po. Antayin nating makapasok, makabalik ang iba. Naano na kami, Pastor. Nabitin kayo sa kwentuhan. Right. Let's wait for the others. Meron pa bang hindi nakakabalik? Meron pa 10 seconds. Sinusulit yung kwentuhan, Pastor. Oo, sinusulit bawat segundo. All right. Okay. Right, they are here. Alam kong nag-enjoy kayo sa inyong mga kwentuhan. At mas naging malinaw ang inyong mga action plan, action steps. So bago po tayo magwakas, pwede ba nating appreciate naman si Pastor Jonathan? Palakpakan naman po natin ang ating mensahero for today.
Napagpala po ba kayo? Thank you, Pastor Jonathan. Thank you, Pastor Jonathan. Salamat po. Thank you, Pastor Jonathan. Thank you po. Salamat Okay, po. bago po kayo can you turn on your video? At tayo po ay magpi-picture taking lang. Sige po, paki-turn on ang inyong mga video. Kanina 55 tayo, nawala na yung iba pero okay. Ready? 1, 2, 3, smile. Alright. Isa pa, wag pong tatanggalin dahil hindi natin alam kung sino ang nasa first page at nasa second page. Okay, nasa second page ako now. Smile. Here you go. Okay. At again, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat po and I hope that you have enjoyed the lesson, Mainstay. Ano na nga yun? Mainstay? Yes, po. Model to the Mainstay, model, and mentor. Mentor. Tayo po yun. Tayo po yun. Role po natin yun sa ating mga pastoran at sa simbahan. Tayo po ay manalangin. Ayaw na po namin kayong patagalin. You still have 30 minutes before 12 o'clock. Para nang sa gayon, kung magre-ready kayo ng tanghalian, ay meron pa kayong oras. Pasalamatan natin ang Panginoon sa buhay ni Kamsat Pastor Jonathan Naranton. Lord, salamat po sa inyong kabutihan. Kami po ay sobrang nalulugod, Panginoon, sa ginawa mo ngayong umaga at sa mga gagawin mo pa sa aming buhay. Salamat po sa inyong lingkod na si Pastor Tan for always being available and always keeping the regional leaders in his heart, Panginoon. Suklian mo po ng inyong mga pagpapala ang kanyang pagpapahal, hindi lamang sa ministeryo, kundi sa kanyang pangkabuoang buhay, sa pamilya, at sa kanyang endeavors. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang kanyang ministeryo bilang aming administrative pastor sa Alabang, assistant kay Pastor Jojo, at sa marami pang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanya, lalo na po sa marketplace, sa labas ng aming simbahan kung saan kinakailangan kaming mag-ilaw bilang mga lighthouse. Salamat Lord sa kanyang buhay. Pagpalain mo pa po siya. And in the same way, Lord, I speak your blessings to each and every elder, senior leader in our Lighthouse community and our Breakthrough family, Panginoon. Magmula Luzon, Visayas at Mindanao, hayaan mo ang iyong basbas, Panginoon, ay patuloy na manahan sa bawat isa. Thank you that the blessings of your hands are not short, Panginoon. Ito ay may extend sa lahat ng aming ginagalawan. Patuloy mo pong ingatan, pagpalain at samahan ang aking mga kamanggagawa, Panginoon, as they now continue to lead the church so that they can be closer to you. Lord, bless them exceedingly and abundantly. And tomorrow, Lord, as we gather in worship, bawat isa po sa amin ay mabibigyan ng pagkakataon na maisapamuhay ang pagiging elder. Lord, gamitin mo po ang iyong mga lingkod nang sa gayon yung mga action plans ay aming magawa at magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan, magdala ng encouragement sa aming mga pastor at mga kamanggagawa, Panginoon. Bless them as well. Bless their entire family and bless their ministry. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng may pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Everyone will say, Amen. 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 God bless you mga kapatid. See you. Mag-announce po tayo after 2 Saturdays again. Pero this Saturday, meron po tayong preaching and teaching like Jesus. Okay? Monday, TMC. Friday, TMC.
Yes. God bless you. God bless po. Thank you po, Pam. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you. Yung PowerPoint ni Kabsat